Magandang gabi po, Salindilim. Sa lahat ng nakikinig ngayon, sana'y nasa maayos lang kayong kalagayan. Ako po si Alan, 27 anyos at isang delivery driver. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isang karanasang hanggang ngayon, kahit ilang buwan na ang lumipas, ay hindi pa rin nawawala sa isip ko. Hindi ko po ito basta kinwento kahit kanino. Baka kasi sabihin nila na gawa-gawa ko lang. O mas malala, baka sabihin nasiraan na ako ng bait. Pero simula nang marinig ko ang mga kwento dito sa Salindilim, nabuo ang loob ko. Dahil baka may ibang nakaranas na rin ng ganito. At baka maintindihan nila ako. Nangyari ito noong isang gabi ng Sabado. Galing ako noon sa Cavite. May i-deliver akong package sa isang barangay sa may bundok ng Laguna. Normal na gabi lang dapat at dahil kabisado ko na ang daan, hindi na ako nag-alala. Pero nang pauwi na ako, may tumawag sa akin. Kasama ko sa trabaho, si June. Sabi niya, "Alan, huwag ka nang dumaan sa shortcut ha. Medyo sira ang kalsada sa Sitio Maligaya. Tsaka may kakaiba raw doon, sabi ng mga taga roon." Sinabi niyon habang natatawa. Parang hindi seryoso. Sabi niya pa, may tigbalang daw sa gubat. Ako naman, natawa rin. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Lumaki ako sa Manila. Hindi ako pinalaki na may takot sa mga engkanto o multo. Para sa akin, kung hindi mo nakikita, wala. Ganun lang kasimple. Kaya kahit may babala si June, tinuloy ko pa rin. Sayang din kasi ang oras kung iikot pa ako. Mga bandang 11:00 ng gabi, nakapasok na ako sa daang papuntang Sitio Maligaya. Wala masyadong ilaw doon. Medyo mahamog na, tahimik. At sa totoo lang, ang sarap sana ng biyahe. Ako lang mag-isa, may konting musika, malamig ang simoy ng hangin. Pero mga ilang minuto pa lang ang lumipas, napansin kong parang pamilyar na yung mga dinadaanan ko. May puno sa kaliwa, postes sa kanan, tapos may maliit na waiting shed na putol ang bubong. Nadaanan ko na yun. Sigurado ako. Naisip ko baka naliligaw lang ako. Pero nang pangatlong ulit na nadaanan ko ulit yung waiting shed, doon ako nagsimulang kabahan. Hindi naman ako lumiliko. Diretso lang ako. Wala naman akong nililihis. Pero bakit parang paikot-ikot lang ako sa iisang daan? Tumigil ako saglit. Inayos ko ang GPS, pero walang signal. Dead spot. Pati data, walang silbi. Tinext ko si June pero hindi rin makasend. Maya-maya nagdesisyon akong magpatuloy. Bahala na. Baka mamaya may madaanan din akong bahay o tao. Mga ilang minuto pa ang lumipas, napatingin ako sa rear view mirror. Doon ko siya unang nakita. Isang anino. Nakayuko. Nakatayo sa gilid ng daan. Hindi ko na aninag ang mukha niya, pero alam kong tao ang hugis. Matangkad. Mas matangkad pa sa normal. Payat. Hindi gumagalaw. Akala ko una, baka poste lang o puno. Pero hindi. May nakatayo talaga. Pinilit kong hindi pansinin. Baka guni-guni lang. Pagod lang siguro ako. Pero nang lumingon ako ulit sa salamin, wala na siya. Hindi ako tumigil. Dumiretso lang ako. Mas binilisan ko pa. Pero ilang metro pa lang ang natatakbo ko. Sa gilid ng daan, doon ko ulit siya nakita. Hindi siya naglalakad.
Parang nandoon lang siya agad. Hindi ko makita ang mukha niya, pero ramdam ko, tinitignan niya ako. Nagsimulang bumigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Hindi literal na bumigat ha, kundi yung pakiramdam mo na may bumabalot sa'yo. Hindi ako makahinga ng maayos. Hindi ko may paliwanag. Parang may kasama na ako. Dumating ako sa bahagi ng daan na medyo paahon at doon na biglang namatay ang makina. Wala akong nagawa kundi tumigil. Sinubukan kong i-start ulit. Wala. Ilang beses, ayaw talaga. Kinuha ko ang flashlight sa likod. Bumaba ako para silipin ang harap ng sasakyan. Wala namang problema sa makina. Walang usok, walang sira. Kaya nagtataka talaga ako kung bakit ayaw paandarin. Pagbalik ko sa driver's seat, amoy na amoy ko ang parang basang kabayo. Hindi ko may paliwanag. Parang may hinalong usok at amoy lupa. Mabigat. Magsusuka na ako. Bigla kong naaalala ang sinabi ni June. Tikba lang. Tumahimik ang paligid. Walang hangin, walang kulisap, walang kahit anong tunog. Tanging tibok ng puso ko lang ang maririnig mo kung nandoon ka. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakaupo lang sa manibela. Pero sigurado ako na may nakatayo sa labas ng bintana ng sasakyan. Hindi ko siya tinignan. Ayokong lumingon. Parang may bumubulong sa akin. Hindi literal ha, pero yung pakiramdam na may nagsasabing, lumingon ka. Tumingin ka sa akin. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, napapikit ako at saka ako napahawak sa manibela. Nagsimula na akong magdasal. Maya-maya, may dumaan sa isang matanda. Nakasuot siya ng parang lumang polo. May dala siyang gasera. Naglalakad lang. Tumingin siya sa akin at kumatok sa bintana. Binaba ko yung salamin. Ang sabi lang niya, "Anak, kapag may bantay ang daan, humingi ka muna ng paumanhin. Hindi ka aalis dyan hanggat hindi mo siyang kinikilala." Hindi ko alam kung sino siya, pero sa takot ko, sinunod ko na lang. Bumaba ako ng sasakyan. Tumayo ako sa gitna ng kalsada, tumingin sa kawalan at sinabi, "Pasensya na po kung nakagambala ako. Wala po akong masamang intensyon. Padaan lang po ako." Pagsabi ko nun, bigla na lang umihip ang hangin. Biglang umilaw ang ilaw sa loob ng sasakyan. Sinubukan kong paandarin ulit. At sa isang pindot lang, umandar siya. Parang walang nangyari. Pagtingin ko sa paligid, wala na yung matanda. Wala na rin yung anino. Dumiretso ako sa daan hanggang sa makabalik sa highway. Pagtingin ko sa relo, 3:00 na ng madaling araw. Pero parang hindi naman tumagal ng ganun yung nangyari. Pagbalik ko sa bahay, tahimik lang ako. Hindi ko muna sinabi kahit kanino. Pinag-iisipan ko muna kung totoo ba yung naranasan ko o baka guni-guni lang. Pero simula nun, tuwing gabi, pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Minsan, pagka hilumugasan ko yung side mirror ng motor ko, may bakas ng kamay. Minsan, bigla na lang may naaamoy akong lupa sa kwarto ko kahit nakasara naman lahat ng bintana. Minsan, napapanaginipan ko na nasa gitna ulit ako ng gubat at may anino pa ring nakatayo sa gilid ng daan. Nakayuko. Naghihintay. Salamat po sa lindilim sa pakikinig ng aking kwento.
Hindi ko po alam kung may makakaramdam ng tulad ng naranasan ko. Pero kung may makakarinig man ng kwentong ito, sana po ay matutunan niyong huwag baliwalain ang mga babala. Hindi lahat ng daan ay para daanan. At minsan, ang hindi mo pinaniniwalaan, yun ang matagal nang nakatingin sa iyo. Maraming salamat kay Alan sa pagbabahagi ng kanyang karanasan. Hindi madaling ikwento ang mga ganitong pangyayari, lalo na kung hindi ka sigurado kung may maniniwala. Dito sa Saling Dilim, naniniwala kaming may mga daan na hindi basta daan, kundi paalala. At minsan, ang paalala huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kakilala mo, mag-iwan ka ng comment sa mga parting nagustuhan mo dito sa kwento o para sa shoutout, at mag-subscribe ka na sa channel at pindutin ang bell icon para wala kang ma-miss sa mga susunod nating upload. Magandang gabi po sa Lindilim. Sa lahat ng tagapakinig ninyo dyan, lalo na sa mga kapwa ko rider na nakikinig habang nasa biyahe o nagpapahinga. Saludo ako sa inyo. Ako po si Marco, 29 anyos, at isa rin pong delivery rider. Matagal na ako nakikinig sa mga kwento ninyo at hindi ko inakala na isang araw, ako naman ang magpapadala ng kwento rito. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalal ang naka-engkwentro ko. Pero ang malinaw, hindi ito gawa-gawa lang. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ng takot nung gabing nangyari yon. Kaya kung may makarinig man ng kwento kong ito, sana magsilbi itong paalala. Lalo na sa mga tulad kong gabi na kung magtrabaho at daan ang kaibigan. Nangyari ito ilang buwan na ang nakakalipas. Bandang kalagitnaan ng taon. Medyo makulimlim na ang panahon nun. Parating na kasi ang tagulan. Galing ako noon sa Santa Rosa. Magdi-deliver sana ako sa may malapit sa bundok na bahagi ng Laguna. Sa mga kabisado na ang ruta, alam niyong may shortcut doon papuntang Barangay Lumbia. Konti lang ang dumadaan doon kasi masukal at minsan wala talagang signal. Pero dahil nagtitipid ako sa oras at gas, doon na lang ang napili kong daanan. Alas 11 ng gabi ako nakapasok doon. Tahimik. Walang masyadong mga tao. Pero normal lang sa akin yun. Marami na ako nadaan ng madidilim na eskinita, bakanting lote, pati nga mga sementeryo eh. Pero ibang klaseng katahimikan yung naramdaman ko sa daang yun. Habang papasok ako sa kalsada, parang may bumigat bigla sa mga balikat at pakiramdam ko. Hindi makina ng motor kundi yung pakiramdam ko. Parang may nanunood sa akin mula sa likod ng mga puno. Noong mga oras na yon, naramdaman kong nanayo ang mga balahibo sa bato ko. Hindi ko na lang pinansin. Sabi ko sa isip ko, baka dahil sa pagod lang ito. Pero ilang minuto pa lang ang nakakalipas, napansin kong parang hindi ako umaabante. Parang paikot-ikot lang ako sa dinadaanan ko. May puno na may dalawang sanga na nakausli na ilang beses ko nang nadaanan. Tiningnan ko ang map sa cellphone. Wala na akong signal. Wala ring nakuhang GPS. Tumigil ako saglit. Binuksan ko ang hazard. Huminga ng malalim. Sabi ko, relax Marco. Pwede kang umatras kung kailangan. Pero paglingon ko sa likuran, may naaninag ako. May nakatayo. Hindi ko alam kung tao siya. Ang tangkad niya. Hindi mo makikita ang muka kasi nakayuko. Pero ang pinakakaiba, yung legs niya. Baliktad ang tuhod. Kitang-kita ko sa liwanag ng headlight na
Parang hindi normal ang hubog ng katawan niya. Hindi siya gumagalaw pero ramdam mo yung presensya niya. Parang siya pa nga ang hinihintay mo para makagalaw ulit. Kinabig ko ang gumibela. Agad akong umikot. Hindi na ako tumingin sa likuran ko. Todo arangkada ako. Pero ilang metro pa lang, pakiramdam ko may kasabay na akong tumatakbo. Hindi sa likod, sa gilid. Parang may anino sa peripheral vision ko. Minsan nasa kaliwa, minsan sa kanan. Hindi ko siya matitigan ng diretsyo pero ramdam ko na may sumusunod. Maya-maya bigla akong nabigla. May tumawid na anino sa harap ko. Agad akong preno. Halos dumulas yung gulong. Tapos biglang bumalik ang ilaw ko sa low beam. Nang mag-angat ako ng tingin, nandun na siya sa gitna ng daan. Matangkad, payat, nakayuko pa rin. Hindi gumagalaw. Pero yung presensya niya, para kang hinihigop. Hindi ako makapagsalita. Hindi rin ako makagalaw. Parang nanigas yung buong katawan ko. Tapos bigla na lang siyang nawala. As in, wala. Hindi tumakbo. Hindi umalis. Parang naglaho na parang bula. Doon ko lang naisipan na sumigaw. Pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Parang may bumara sa lalamunan ko. Pinilit ko magdasal sa isip. Lahat ng alam kong dasal, inuulit-ulit ko. Hanggang sa bigla na lang may dumaan na malamig na hangin. At saka ako narinig yung malalim na tinig mula sa kawalan. Bakit ka dumaan dito nang hindi nagpapaalam? Hindi ko alam kung saan galing yun. Wala namang tao, pero malinaw, malalim, at may bigat. Pagkasabi nun, parang may biglang humawak sa balikat ko. Pero hindi mabigat. Malamig. Parang kamay na walang laman. Napaiyak na lang ako. Literal, hindi ko napigilan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Takot na hindi ko pa naramdaman kahit kailan. Nang makagalaw na ako, bigla akong naisipan yung laging sinasabi ng mga matatanda. Kapag nawawala ka sa daan, suot mo ang damit mo ng baliktad. Wala na akong pakialam kahit nasa kalsada ako. Tinanggal ko ang jacket ko at isinuot ng baliktad. Saka ako nagpasalamat. Paulit-ulit kong sinabi, "Pasensya na po, hindi ko po alam. Wala po akong masamang balak." Maya-maya, parang nagbago ang paligid. Parang humupa yung bigat. Paglingon ko sa salamin ng motor, wala na yung anino. At yung puno na may dalawang sanga, ngayon ko lang siya nadaanan. Tapos lumitaw na rin ang signal sa cellphone ko. Hindi na ako tumuloy sa delivery. Tumawag ako sa customer at humingi ng paumanhin. Sabi ko na lang may nangyaring emergency. Pagbalik ko sa shop, tahimik lang ako. Wala akong kinuwento kahit kanino. Pero ilang gabi rin akong hindi makatulog. Pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin mula sa gilid ng bintana. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa madilim na lugar, hindi ko maiwasan nung lumingon. Kasi minsan, baka nandun na naman siya. Naghihintay. Tahimik lang. At baka hindi lang ako ang sunusunod niya. Salamat sa lindilim. At salamat din sa mga nakinig. Maraming salamat kay Marco sa pagbabahagi ng kanyang karanasan. Sa mundong puno ng pagmamadali at pagliliban sa paniniwala, minsan kailangan nating tumigil at makinig. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kakilala mo, mag-iwan ka ng comment sa mga parting nagustuhan mo dito sa kwento o para sa shoutout, at mag-subscribe ka na sa channel at pindutin ang bell icon para wala kang ma-miss sa mga susunod nating upload.
Magandang gabi po sa Lindilim. Ako nga po pala si Jericho Rivera, Jake for short. 25 anyos at isang hamak na delivery rider lang na taga dito sa Southern Luzon. Kasalukuyan akong nakatira sa Calamba, Laguna, pero madalas ang biyahe ko ay palibot ng buong Calabarzon. Simula pa lang ng pandemya, halos araw-araw na akong nasa kalsada, umulan man o umaraw, umaga man o gabi. Alam ko na ang pasikot-sikot na mga barangay, shortcut at kalyeng madalas iniiwasan ng iba. Pero kahit sanay na akong mag-isa sa biyahe, may isang gabi talaga ako na hinding-hindi ko makakalimutan. At ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para ikwento ito sa inyo at sa mga taga-subaybay ninyo. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan ang eksaktong lugar ng pinangyarihan, pero nangyari ito sa isang remote na barangay sa pagitan ng Batangas at Laguna. Isang regular na delivery lang dapat iyon. May ipapadala akong dokumento at isang maliit na package para sa isang kliyente namin. Hindi naman ito mabigat at lalong hindi rin ito rush. Pero late na akong nakabiyahe patungo sa lugar ng kliyente. Mga pasadong 10:00 na ng gabi nang ako ay makaalis. Wala na rin gaanong sasakyan sa kalsada noong mga oras na iyon, kaya nag-decide akong dumaan sa mas tahimik na back road na may taniman ng tubo sa magkabilang gilid. Sa umpisa, okay lang naman. Kalmado ang biyahe, tipong chill rides lang. Tuloy-tuloy ang takbo ko. Pero habang papalalim ang gabi, napansin kong parang lumalamig ang hangin sa paligid. Iba yung lamig sa lindilim, hindi preskong hangin, parang nanunuot sa kalamnan mo. Tapos, unti-unti na akong nakakaramdam ng kilabot. Yung tipong wala ka pa namang nakikitang kakaiba pero ramdam mong may mali. Yung tipong ramdam mo yung pagtindig ng mga balahibo mo sa batok mo. Ganun yung feeling ko noong mga oras na iyon. Lumingon-lingon ako sa paligid ko sa pagbabakasakaling may makita akong tao. Tapos dun ko nakita sa likod ko, may babae, nakaputi, nasa gitna ng kalsada, hindi siya gumagalaw. Parang tumayo lang siya bigla roon. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Sa takot ko, bumusina ako ng ilang beses. Dahan-dahan akong lumapit. Pero hindi siya umalis. Kaya umatras ako, bumalik sa unang tanto at dumaan sa ibang likuan. Akala ko po nung time na iyon, nang makaliko ako, ay safe na ako. Ngunit hindi pa pala. Pero alam niyo po, ilang minuto lang paglingon ko sa rear view mirror, andun na naman siya. Hindi siya tumatakbo. Hindi rin siya nakasakay. Pero andun na naman siya. Pareho pa rin ang hitsura, nakaputi, mahaba ang buhok, hindi mo makita ang mukha. Alam niyo po, sobrang takot ko ng mga oras na iyon. Pinilit kong huwag siyang tingnan. Nakayuko lang ako habang nagmamaneho. Pero kahit ayokong maniwala, ramdam kong nakasunod siya sa akin. Yung tipong nasusundan niya po ako. Kahit pabilisan ko ang pagpapatakbo ng motor ko. Maya-maya, narinig ko na lang ang sarili kong umiiyak habang nagmamaneho. Hindi po ako ganito. Hindi po ako iyakin. Pero yung takot ko nung time na iyon, iba. Hindi ko maipaliwanag. Parang hindi lang siya basta multo. Parang may gusto siyang sabihin sa akin o iparamdam. Tumigil ako sa tapat ng isang abandonadong waiting shed para makapagpahinga saglit. Niyakap ko yung manibela. Nagsimula na akong magdasal, paulit-ulit. Tapos, narinig ko ho yung boses niya. Hindi sigaw, hindi bulong, pero malinaw. Bakit mo ako iniwan? Walang ibang tao sa lugar na iyon. Ako lang mag-isa, pero may nagsalita. Babae, malapit sa tenga ko. Nagulat ako. Hindi ko alam kung may sumanib ba o kung ako lang ba talaga ang nakarinig niya. Kaya bigla akong nagdasal ng mas malakas, paulit-ulit.
Hawak ko na ang rosaryo na laging dala sa bag ko. Paglingon ko, wala siya. Agad akong umalis. Hindi ko na inisip kung saan ang tamang daan. Basta makalayo lang ako. Wala na akong pakialam kung saan ako makarating. Basta maliwanag, basta maraming tao. Pagbalik ko sa bayan, saka ko lang napansin, may bakas ng kamay sa likod ng helmet ko. Maliit na kamay, basa, parang may iniwang marka. Walang ibang sumakay sa motor ko, ako lang. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yun. Hindi ko na rin sinubukang alamin. Basta mula nun, kahit anong delivery sa lugar na iyon, tinatanggihan ko na. Hindi ko na uulitin. Maraming salamat sa inyo sa Lindilim at sa mga tagapakinig ninyo. Malaking bagay po na may espasyo para sa mga kwentong tulad nito. Hindi ko po alam kung sinadyang ako ang makakita sa kanya o ako lang ang nagkataong dumaan. Pero kung sakaling makasalubong nyo siya, wala kayong maririnig. Pero ramdam nyong hindi kayong nag-iisa. Maraming salamat kay Jake sa pagbabahagi ng kanyang panganas. Minsan, ang daanan ay hindi lang ruta. Ito'y salamin ng mga kaluluwa na hindi pa tapos sa kanilang paglalakbay. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kakilala mo, mag-iwan ka ng comment sa mga parting nagustuhan mo dito sa kwento o para sa shoutout, at mag-subscribe ka na sa channel at pindutin ang bell icon para wala kang ma-miss sa mga susunod nating upload. Magandang gabi po, Salin Dilim. Ako po si Raymond Castillo, 30 anyos at isang service rider sa isang kumpanya ng mga appliances. Laking Quezon Province ho ako, pero ngayon ako ay nakatira na sa San Pablo, Laguna. Sanay na ako sa mga malayuang biyahe, lalo na kung may delivery sa mga bundok at liblib na mga barangay. Pero may isang paranasan ho ako na hindi ko talagang makakalimutan sa talambuhay ko. At kayo po mismo ang napili kong magkwento nito. Dahil baka kapag ako ang magkwento nito, pagtawanan lang nila ako. At baka pagkamalan lang nila ako na may sira ang aking ulo. Ito po ang aking kwento. Nangyari ito isang gabi ng Agosto. May rush delivery ako para sa isang customer. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar ng pinangyarihan. Pero sa pagitan siya ng dalawang bayan na halos tabing bundok na. Alas 9 pa lang ng gabi nang umalis ako mula sa shop na aking pinagtatrabuhuan. Pero dahil sa layo ng biyahe at sa delay sa pagkuha ng item, inabot na ako ng halos alas 11 sa kalagitnaan ng kalsada. Madilim na, walang ilaw ang ilang bahagi at puro puno ng niyog at saging ang nasa gilid. Habang nagmamaneho ako, naramdaman kong malamig na ang hangin. Hindi lang malamig, parang bumibigat ang paligid. Tahimik din. Walang kulisap, walang huni ng kuliglig. Doon na nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ko. Maya-maya, sa liwanag ng headlight ko, may nakita akong batang lalaki. Nakatayo lang sa gilid ng kalsada. Mga 7 o 8 taon siguro ang edad. Nakaputing kamiseta at maong shorts. Walang tsinelas. Hindi gumagalaw. Hindi rin kumikibo. Salin dilim, binagalan ko ho ang takbo ng motor nang makita ko siya. At tinanong ko siya, "Oy, bata, anong ginagawa mo dito sa oras ng gabi ah? Nasaan ang mga magulang mo?" Hindi siya sumagot. Parang hindi man lang niya ako narinig. Dahan-dahan akong lumapit.
Pero nang makalapit ako ng ilang metro, napansin kong hindi ko makita ang mukha niya. Parang malabo po, parang blurred, parang nakalubog sa anino, kahit diretso ang ilaw ko sa anya. Alam niyo po, salin dilim, doon na ako kinilabutan. Umatras ako ng bahagya at tinangka kong dumiretso na lang, pero habang palapit ako sa kanya, bigla siyang nawala. As in wala. Hindi tumakbo, hindi umalis. Parang naglaho lang sa harap ko. Pinilit kong magpatuloy, pero ilang metro lang ang layo. May nakita na naman akong bata. Ganon na ganon ang hitsura. Nakaputing kamiseta, maong shorts, walang tsinelas, at wala pa rin siyang mukha. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwede to. Hindi normal to. Binilisan ko ng takbo. Hindi na ako lumingon, pero alam niyo po, habang tumatakbo ako, sa side mirror ko, may nakasakay sa likod. Maliit lang ang katawan, nakaputing kamiseta, maong shorts. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa mismong bayan. Basta, pagdating ko sa may plaza na maliwanag at maraming tao, saka ko lang napansin, wala na siya sa likod. Pero ramdam ko pa rin ang lamig sa batok ko. Pag uwi ko sa bahay, binuksan ko agad ang cellphone at naghanap ng kwento tungkol sa batang walang muha. May mga nakapagsabi na isa raw itong kaluluwa ng batang namatay sa aksidente sa daang iyon. Wala pa raw mata, ilong at bibig ng matagpuan ng katawan dahil sa pinsala. Simula noon, tuwing may delivery na malapit sa lugar na yun, tinatanggihan ko na. Hindi ko na kayang dumaan doon ng mag-isa lang. Alam niyo po, salin dilim, iba yung takot kapag alam mong may nakasama ka sa biyahe at hindi siya tao. Maraming salamat kay Raymond sa pagbabahagi ng kanyang karanasan. May mga nilalang na kahit wala na sa mundong ito, nananatili sa daan kung saan sila huling huminga. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kakilala mo, mag-iwan ka ng comment sa mga parting nagustuhan mo dito sa kwento o para sa shoutout, at mag-subscribe ka na sa channel at pindutin ang bell icon para wala kang ma-miss sa mga susunod nating upload. Magandang gabi po sa lindilim at sa inyong mga tagapanakinig. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Ako nga po pala si Luis Mendoza. Tawagin niyo na lamang po akong Louie. 31 taong gulang na po ako at isang po akong freelance courier na madalas mag-deliver ng mga dokumento at packages sa iba't ibang mga probinsya dito sa Luzon. Tubong Batangas po talaga ako, pero ngayon, ako po ay naninirahan sa Cabuyao, Laguna. Hindi na po bago sa akin ang magbiyahe ng mag-isa sa tuwing gabi. Pero ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay isang gabing binago ang pananaw ko sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Mga nilalang na akala ko noon ay tanging sa mga kwentuhan ko lamang naririnig. Nangyari ho ito noong Nobyembre, bandang kalagitnaan na ng buwan. May delivery ako na kailangang ihatid bago maghating gabi. Hindi ko na lang po sasabihin ng eksaktong lugar ng pinangyarihan, pero ito ay sa isang liblib na kalsadang kung saan ay may malapit na lumang sementeryo. Kasalindilim, pasado 10:00 na ho ng gabi nang dumaan ako sa lugar na iyon. Mahaba ang kalsada at wala ni isang poste ng ilaw sa daanang iyon. Tanging headlight lang ng motor ko ang nagbibigay ng liwanag sa akin habang tinatahak ko ang daang iyon.
Napakatahimik ng paligid at kuminsan ay maririnig ko lang ang ugong ng makina at ang tunog ng hangin na humahampas sa pisngi ko. Habang papalapit ako sa isang bahagi ng kalsadang katabi ng sementeryo, napansin kong tila may nakaupo sa gilid ng daan. Isang matandang babae. Nakaputing bestida na parang naninilaw na. Tanda na ito ay may kalumaan na at nakalugayang mahaba at manipis niyang nabuhok. Nakayuko siya at parang hindi ko makita ang kanyang mukha. Binagalan ko ang takbo ng motor ko at tinangka ko siyang tanungin kung nasa maayos lang ba siya nakalagayan. Siyempre po at concern lang ako, kaya ako na itanong iyon kasi nga po gabi na tayo. Lola, ayos lang po ba kayo? Hindi siya sumagot sa akin at hindi rin po siya gumalaw. Alam niyo po, kasaling dilim. Habang papalapit ako, naramdaman ko na parang may malamig na hangin na humahaplos sa balat ko. Hindi normal na lamig. Yung tipong parang dumadaan sa loob ng kaluluwa mo. Ganon ho yung feeling ko ng mga oras na iyon. Pagdating ko sa tapat niya, bigla siyang tumingala. Doon ko nakita, wala siyang mga mata. Walang laman ng mga butas na mata niya at ang ngiti niya masyadong mahaba para sa tao. Nung mga oras ho na iyon, halos mabitawan ko ang manibela. Binilisan ko agad ang takbo at hindi na lumingon pa sa kanya. Pero habang umaandar ako, sa side mirror ko, nakita ko siyang nakatayo na ngayon sa gitna ng kalsada. Maya-maya nga po, naramdaman ko na parang may nakasabit sa likod ng motor ko. Mabigat. Sumisiksik ang bigat sa likod ko. Pinilit kong huwag tumigil. Paulit-ulit akong nagdadasal sa isipan ko. Gawa siguro ng sobrang takot ko ng mga oras na iyon. Nang makalampas ako sa sementeryo at makarating sa may kanto kung saan ay may mga bahay na, bigla na lang nawala ang bigat na naramdaman ko. Huminto ako saglit para huminga ng malalim at doon ko nakita sa gilid ng seat cover ko, may naiwanang 3 bakas ng kamay, maliliit, naningitim at parang nanggaling sa lupa. Pag uwi ko, sinabi ko ito sa matandang kapitbahay namin na kilala sa pagbibigay ng mga payo tungkol sa mga ganitong bagay. At ang sabi ho sa akin noon, baka daw iyon ay ang tinatawag nilang tagapagbantay ng sementeryo. Isang kaluluwa na nagbabantay sa mga libingan at pinarurusahan ng mga dumadaan na hindi nagpapakita ng respeto sa mga kaluluwa roon. Simula noon, kapag napapadaan ako sa mga ganong lugar, kahit walang tao, bumabati na talaga ako at humihingi ako ng paumanhin sa paggambala sa kanilang katahimikan. Hindi ko na balak maranasan ulit ang ganoon kabigat at kasindak-sindak na biyahe. Alam niyo po, kasalindilim, may mga kalsada talagang hindi dapat minamadali. Dahil minsan, hindi mo na masigurado kung ang mga matang nakikita sa iyo ay naandun pa. Kasi baka pag linapitan mo sila, ay wala na pala silang mata. Yun lamang po, kasalindilim. Salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento. Maraming salamat kay Louie sa pagbabahagi ng kanyang nakakatakot na karanasan. Kung ikaw ba ang nasa kalagayan ni Louie, kakayanin mo ba ang takot na iyon? Ilagay mo sa comment section kung ano ang magiging reaksyon mo sa mga oras na iyon. Sa mga daan na may kasaysayan ng kamatayan, may mga nilalang talaga na hindi kailanman umaalis sa kanilang pwesto. Mga kaluluwang hindi matahimik kung kaya't kailangan natin silang bigyan ng respeto. Huwag kalimutang i-like ang video na ito,
i-share sa mga kakilala mo, mag-iwan ka ng comment sa mga parting nagustuhan mo dito sa kwento o para sa shoutout, at mag-subscribe ka na sa channel at pindutin ang bell icon para wala kang ma-miss sa mga susunod nating upload. Magandang gabi po sa Alindilim at sa mga taga-suporta ninyo. Ako nga po pala si Ramil Soriano, 29 anyos, at isang delivery rider na madalas bumiyahe sa mga probinsya sa Visayas. Tubong Iloilo ho ako, pero noong nakaraang isang taon ay nagtrabaho po ako sa Capiz bilang seasonal courier. Sanay na akong mag-deliver kahit 10 oras ng gabi. Pero may isang karanasan doon na magpahanggang na yun. Kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang time na yun. Hindi ko na lamang po sasabihin ang eksaktong lugar ng pinangyarihan. Pero ito ay sa isang malayong barangay sa Capiz na kilala sa mga kwento ng kababalahan. Isang liblib at masukal na daanan muna ang tatahakin mo para makapunta ka sa lugar na iyon. Gabi iyon ng Biyernes, mga alas 11 na, at kailangan kong ihatid ang isang package sa isang bahay na nasa dulo ng sementadong kalsada roon. Paglampas ng kalsadang yon, puro lupa at masukal na kagubatan na. Halos wala nang masyadong mga bahay roon. Tahimik ang daan habang binabaybay ko ang ruweda. Ang tanging maririnig mo lang ay ugong ng makina ng sasakyan mo at huni ng mga kuliglig sa paligid. Pero maya-maya ho, ay may napansin ako na unti-unting tumitigil ang mga kuliglig sa paghuni hanggang sa wala na akong marinig kundi ang tunog ng makina ng motor ko. Alam niyo po sa Alindilim, doon pa lang nagsubula na akong kabahan. Sa gilid ng mga mata ko, parang may anino na dumadaan sa pagitan ng mga puno roon. Mabilis at maliksi, na halos hindi mo mahuli kung ano ba talaga ayon. Hayop ba o nilalang? Pagdating ko sa gitna ng madamong daan, nakarinig ako ng kakaibang tunog mula sa likuran ko. Parang malakas na hampas ng pakpak. Hindi ito parang sa ibon. Malakas na may bigat. Nang lingunin ko, may nakita akong malaking nilalang na tumatakbo sa lupa habang kumakalampag ang mga pakpak sa likod nito. Mahaba ang dila at ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim, yung parang nanlilisik sa galit. Hindi ko na pinag-isipan pa kung ano ang susunod kong gagawin. Basta't binilisan ko na lamang ang pagpapatakbo ng aking motor. Pero habang binibisan ko, lalo siyang lumalapit. Rinig ko na ang hingal niya at minsan ay parang sumasabay siya sa takbo ng motor ko. May mga sandali na tumatalon siya at halos umabot na sa akin. Sa sobrang takot, napasigaw na lang ako at walang tigil na nagdasal. Alam niya po sa Alindilim, ramdam ko na kung bumagal lang ako ng konti, abot na niya ako. Pagdating ko sa isang kalye may mga bahay at ilaw, bigla na lang siyang nawala. Bigla na lang din na nawala ang tunog ng pakpak. Walang niyaanino niya. Parang hindi siya umalis. Parang bigla lang siyang naglaho sa hangin. Yung tipong naglaho na parang bula. Pag abot ko sa bahay ng tatanggap ng package, nanginginig pa rin ako. Sabi ng matandang babae na tumanggap, "Mabuti't umabot ka, iho. Pag ganyang oras, hindi ka na dapat o iwasan mo na dapat ang pagdaan mag-isa sa daan na iyon. May aswang na gumagala dyan, iho. Baka ikaw na ang susunod na mabibiktima kapag hindi ka nag-iingat." Simula noon, tuwing may biyahe ako sa Capiz, lalo na sa mga liblib na lugar, mas pinipili ko ng maghintay ng umaga bago bumiyahe sa mga lugar na iyon. Ayoko nang maramdaman ulit na hinahabol ng isang bagay na hindi ko lubos maintindihan. Alam niyo po sa Alindilim, iba ang takot kapag alam mong hindi lang basta tao ang humahabol sa iyo.
Sobrang kakaiba na magpahanggang na yon. Sa tuwing naiisip ko iyon, ay naninindigan pa rin ang mga balahibo ko. At yun po salindilim. Doon po nagtatapos ang kwento ng karanasan ko. Salamat po sa pag-share nito sa inyong mga tagapakinig at maraming salamat po sa pagbabasa nito. Maraming salamat kay Ramil sa pagbabahagi ng kanyang kakaiba, ngunit nakakatakot na karanasan. May mga nilalang na kahit saan ka magtago, kayang-kaya kang sundan sa dilim. Naway ito ay magsilbing aral sa inyo na kahit saan man kayo magpunta, ay uunahin nyo dapat ang inyong seguridad. Sa mga nagpadala ng kanilang mga kwento dito sa channel, maraming salamat po sa inyo sa pagbabahagi ng inyong mga nakakatakot na karanasan. Mga kwentong paniguradong magpapatindig ng mga balahibo ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay sa channel. Kung may kwento kang nais mong dito ilabas sa channel, isend mo lamang sa email na nasa description natin o hindi kaya ay ilagay mo sa comment section para marinig ng mga kapwa natin kasalin sa dilim ang kwento mo. Hindi lahat ng kwento ay naitatala, pero dito sa atin, walang kwentong malilimutan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kang titigil dito dahil marami pa tayong kwentong hindi mo pa naririnig. Mga alamat na hindi binabanggit sa libro, mga paniniwalang itinatago ng hangin, at mga lihim na taning dito mo lang malalaman. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng totoong kwento, ng di pangkaraniwang karanasan, at ng takot na may lalim at saysay, dito ka na. I-subscribe mo na ang channel na to, i-like mo ang video, i-share mo ang kwento, at mag-iwan ka ng comment na isalin mo ang kwento ko kung gusto mo na ang kwento mo ay ang susunod nating isasalin dito sa channel, o di kaya ay pa-shoutout po kung gusto mong magpa-shoutout. Huwag kang lilipat, huwag kang hanap ng hanap. Dito, ikaw ang bida. Dito, ang dilim ay tahanan ng alaala. Dito, ang bawat kwento ay sinusulat muli. Ito ang salindilim, kung saan ang iyong kwento o ninuman ay ating isasalin sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig.